yung mga sabina nila. Gayunpaman, yung bangungot ng corona impeachment trial ay present pa rin hanggang ngayon. So, ito lang ang gusto kong siguraduhin ninyo, no? Number one, what we are in is in a paratong gyera. Sa gyera, maraming mga battles. Dito, sa isang kaso, consider nyo yung isang kaso na parang isang gyera yan. Minsan may motions na mananalo, minsan may motions na matatalo. Sa gyera, minsan mayroong battles na ipapanalo, minsan meron din na itatalo. Hindi ibig sabihin nun natalo na sa kabuuan ng kaso. So alam kong maraming malungkot, ngunit hindi dapat tayo titigil sa paglalaban para hindi po tayo hindi tayo, how do you call this, tumigil o panghinaan ng loob. So yung mga nagsasabing game over na, hindi ko po tinatanggap ang inyong mga opinion dyan. Kasi nga, hindi pa tapos. Ang dami pang pwedeng mangyari. Kung maaalala ninyo, nung eleksyon para sa Senate President, ang daming nag-depress at sinasabing, talo na, wala nang mangyayari dito. So, pero ano nangyayari? Kakalaban pa rin si VP Inday at magaling yung kanyang defense team. So, hindi ibig sabihin na dahil ilalabas yung records niya, ay papayag tayo na matalo siya. Okay? So, part of the good thing about the impeachment is that this is also a political process. Ibig sabihin, may epekto ang opinion natin. May epekto ang mga rallies, may epekto yung mga pagpo-post ng ating saloobin sa social media. Because politicians are dependent on our opinion for their political career. Okay, so given that warning, tapusin na po natin yung mga wala na, talo na, tapos na yung mga nega na ganyan. Kasi unang-una, hindi yan nakakatulong. Baka panghinaan ng loob yung ating defense team. Baka masaktan si VP Inday at panghinaan ng loob. We don't want that to happen. Sure ako, hindi susuko si VP Inday. Pero do we really have to add to her pain by showing her na tayo in despair na? Sana hindi. Sabi ni Josh, wala palang botohan, paano yan? Hindi po yan totoo. Meron pong botohan. Kasi bago po inilabas ni Senator Chis Escudero yung desisyon, nag-caucus po sila. Kung maaalala ninyo, last week, sinabi ni Senator Chis, mag-caucus ang mga senador at doon nag-discuss sila at doon po nagkaroon ng botohan. So, hindi po totoo yung sinasabi ninyong walang botohan. Meron po. So, hindi ko rin tinatanggap yung mga statements na bendalo-bendalo na yan. Hindi po ako naniniwala yan because the law isn't bent. It's broken. And when it is broken, then those are the times when there is recourse to the law pa rin. Ayan, actually, Adri, wag po all caps, pero maganda yung sinasabi. Maganda yung sinasabi niya. So, babasahin ko pa rin. Sabi ni Adri Melo, don't be naive. Huwag kayong mag-expect na lalaban ng pata sa mga buhaya. They will make it hell. Kaya magpasalamat tayo na matapang at malakas ang loob ni VP Sara. Kung lumalaban siya, mas lumaban din tayo. O di ba napakaganda ng sinabi niya? Napakaganda talaga. Ayan. Sabi ni Ma'am Patricia, kung basis lang nila, o maganda din itong katanungan ni Ma'am Patricia, sabi niya, kung basis lang nila sa pagsubpina ng bank records, para ma-establish yung yaman, but hindi na lang starting from 2021 before naging VP and 2022 to 2025. Agree ako dyan kasi hindi ko narinig yung justification
para iset yung date from 20 years ago or 18 years ago. Tama po kayo dyan. Kailangan po na i-justify ng Senate Impeachment Court kung bakit inuumpisahan nila from such a long period. Tapos may mga inclusive periods pa yan. Like 2013 to 2016 na wala namang posisyon si VP Inday. Alala niyo yan? Sinasabi din ni na Attorney Mike, wala ring alegasyon kung ano ang wrongdoing. Paano magkaroon ng unexplained wealth? Hindi nga nila alam kung ano yung wealth. Sabi naman ni Chris, the decision today is expected. I'm not really worried about what happened today. Still, full support and praying for wisdom for our defense team. Yan, maganda yan. Sabi ni Marjorie, okay, paano nga yan? Hawak nila lahat at sa voting naman to convict VP. Sino may sabing hawak ang lahat sa voting? Hindi ba 16 votes? 13 pa lang po ang nasa kabilang side. So, bakit pinangungunahan ninyo? Ito nga yung point eh. When you're in a fight, you should be in a fight. Pag nasa laban, dapat lumaban. Pero anong ginagawa ninyo? Isinusuko ninyo yung power ninyo because you presume na mas malakas yung kalaban. Ito yung problema eh. Wala namang choice si VP kung di lumaban. So bakit nyo siya pahihirapan? Kasi sa tingin ninyo, hindi siya affected even by the things that we are seeing. Tingin ko, pinatitigas niya yung loob niya against dun sa sinasabi ng kalaban. Pero wala siyang defense sa sinasabi ng mga kakampi. At isa ka dun. So bakit mo papalabas sa kanya? Bakit mo pakikita sa kanya na hindi mo na kayang lumaban dahil natatakot ka sa lakas ng kabila? Sabi ni Ms. Mel, kala ko ba they have the evidence? Pero asking pa din for Senate for those records. Wala talaga silang evidence. Naghahanap pa. Agree. Sabi ni Independencioso, agree much what they've said here. We will never stop fighting for our rights because VP Sara is a brave fighter and never stops to. We must be united at all cost. Ito, sabi ni Miss Ambi, if they find a glitch in Sarah's account, does it make her accountable? I mean, may sobra sa account na 1 million. Okay, ganito yan. Unang-una, there's no such thing as a glitch. Okay, ganito yan. What they will be doing is, what they have been doing so far is comparing amounts. Ang sabi nila, allegedly, at base dun sa mga pronouncements dun sa Committee on Justice, may mga amounts in the bank accounts that are not compatible with what she earned during those periods. At hindi pa nila, but during that time, they have not taken into account, number one, various business concerns that, plus the law office of her husband. So, walang glitch. Okay, there's no such thing as an illegal deposit. So you cannot find a glitch. The only thing that they can do is provide a baseline account. Ibig sabihin, ititignan nila yung records, not for the purpose of checking if there are particular deposits that might be illegal, but to provide a baseline account. Meaning, para ma-compare yung dati niyang wealth with the current wealth as Vice President. Okay, so mayroong pong misunderstanding dito na pag binuksan yung accounts, pwede nilang hanapan ng problema yung mga deposits. Hindi. Ang sabi dun sa desisyon ng Senate Impeachment Court is only to provide a baseline account. Magkano ang kinikita niya noon, magkano ang pera niya sa bangko noon, as compared with how much money now goes into her accounts. To determine, so yun yung purpose, baseline amounts lang. Sabi ni Nunez, what's the point of this trial when the ruling is already prepared and just near reading it by Escudero? Hindi po. Ang pwedeng tanongin is, bakit pa pina-argue yung dalawa kanina kung prepared na pala yung decision? Kasi the decision naman was subject to the submissions. Di ba? Nag-submit ng motion yung prosecution at may pagkakataon naman magtumutol yung defense. Nagkaroon pa sila ng oral arguments last week. So yung decision
was based on the caucus that they held at nag-usap yung mga senators, judges, at kung di ako nagkakamali, posibleng nagbotohan din sila doon. Sabi ni Abby, I mean about glitch accounts na hindi nagtali sa AMLC. I think imposible po yun na may glitch accounts na hindi nagtali sa AMLC kasi bangko ang nagpo-provide ng records to the AMLAC. So if ever may discrepancy between the bank accounts and the AMLC amounts, then that is for the bank to explain, not for VP. That is not her fault. Hindi niya kasalanan yung discrepancy na yan. Pwede mag-file ng case sa Supreme Court mga lawyer ni VP Inday, yes. Pero kung hindi po ako nagkakamali, yung issue na yan ay nakahain na sa Korte Suprema. Pero kung tungkol yun dun sa Congress. So it is possible na amyendahan nila ang kanilang petition para ma-include yung mga proceedings sa Senado kanina. Sabi ni Rove, if nagkaroon ng baseline na, ano ang parameters para kasuhan si VP? Wala po. Meron ng kaso. Yung kaso is Article 1 or 2 or both ng Articles of Impeachment. Hindi po pwedeng gamitin yung mga ilalabas na impormasyon dito para hanapan ng additional na offense for impeachment si VP Inday. Sabi ni Randy, bakit pa nila pinapatagal? Sila naman ang mag-vote, hindi tayo. Kaya hindi na nila kailangan magkumbinsi pa. Ang laki-laki ng expenses nila per day, nasasayang lang. Hindi po pwede kasi magboto unless may trial. At hindi pwede mag-shortcut sa trial. Di ba redundant ang ginawa ng Senate sa ginawa ng Committee on Justice sa Congress subpoena ang AMLC, Determination of Probable Cause? Hindi po. Hindi siya redundant kasi unang-una may issue pa nga doon sa power ng House of Representatives to issue a subpoena. So kung wala talaga silang power at later on mag-decide ang Korte Suprema na wala nga silang power, ma-exclude lahat po ng ebidensya na yun. Ma'am Isabel, huwag niyo pong i-flood. Mag-start na ba mag-provide yung bank records? Ma'am, issuance pa lang nga po ng subpoena. Pag na-issue yung subpoena at natanggap na ng mga bangko, saka po sila maglalabas ng records. Paano pag nag-file? Naka-file na po sa Korte Suprema yung tungkol sa House. Pwede rin po mag-file sa ngayon ang panig ni VP Inday. Pero kung hindi sila mag-grantan ng TRO, tuloy pa rin po yung pag-serve ng subpoena na yon. Tama po, sabi ni Ma'am Ambi, oo, kasi according to Mans Carpio Scamp, may discrepancy ng 2 billion sa account niya, which yung bangko ang nagkamali. Silang nagkamali ng declaration ng bangko dun sa deposit. Parang nasobrahan ng ilang zero. So, yung mga katanungan like ano na nangyari sa ganito, ganyang kaso, pag wala po tayong announcement at hindi po namin na-post yun, then most likely wala pa po yun. So, ayan, sabi ni Ma'am Josephine, meron po bang pumabol sa naging decision kanina ng impeachment court sa respondent? Hindi ko po naiintindihan ng katanungan ninyo. Sabi ni Anthony, paninira lang lahat ng ito kay VP pero tuloy ang laban. So okay, frequently asked question na, maaari bang idulog ng depensa ito sa Korte Suprema? Maaari po. Sabi naman ni Cheese, subject to whatever processes or the defense or either party may file.
paano, attorney, ang kanilang side agresibo para tanggalin ang mga leaning kay Inday? May posibilidad ba magbago 16 votes? Naku po, ulit-ulit po ito. Ang sabi ng saligang batas, 16 votes affirmative. Hindi po, walang nakalagay kung ilan, kung kailangan may no votes, kailangan may abstain votes na number. Ang kailangan maabot ng kabila is 16 votes. So let's say nakakulong si Senator Marcoleta. Ang ine-expect natin ay no yung kanyang vote. Pero ang abstention is also, kumbaga ang abstention is also not included in a yes vote. So ibig sabihin, maging abstention yan, no vote yan, o hindi sila makaboto, counted yun as, kumbaga, hindi siya makakount as an affirmative vote. Kasi ang nakalagay sa saligang batas, 16 affirmative votes, 16 votes for impeachment. Hindi naman masasalin yung boto ni Senator Marcoleta doon sa affirmative votes. So even if hindi sila makaboto, 16 pa rin ang required. Okay? Pakisabi na lang kung hindi pa rin naiintindihan yung part na yan. Sabi ni Isabel, kaya siguro si Attorney Sheila humingi ng copy ng ruling para mag-file. Hindi po, kailangan talagang bigyan ng kopya lahat ng partido. That doesn't necessarily mean na mag-file sila sa Korte Suprema, pero posible pa rin din naman yon. You need a copy to protect the rights of your client. So pag lumabas na yung subpoena at dumating yung mga records, pwede silang tumutol kung hindi tama yung paggamit ng records ayon dun sa mga limitasyon na nakalagay doon. Sabi ni Marjorie, kahit sabihin natin merong hope, pero luto naman talaga impeachment. Kaya nga iniisa-isa nila, kulang minority. Ma'am, kung ayaw niyo pong lumaban, huwag po kayong lumaban. Hindi naman po kayo pinipilit. Ang hinihiling lang po namin, huwag kayong magpakalat ng hopelessness dun sa mga taong lumalaban pa. Hindi naman po fair yan. Kung sasabihin ninyong kapanig ninyo ang VP, kapanig ninyo ang mga DDS, bakit po ginagawa ninyong sirain yung pag-asa? Hindi ba yun ang mali? Huwag po kayong maging instrumento o para kayong co-conspirator ng kabila kasi walang natutulong ng despair ninyo at saka hopelessness ninyo kung hindi yung kalaban. Real talk lang po. Pasensya na kung masakit. Bakit pina-return noon ng Senado yung BIR box kung isasabi na lang din pala? Dahil po unconstitutional ginawa ng House Committee on Justice? Yes po. At saka hindi, ganito yan. Sinumiti ng House yan sa Senate pero hindi nila nilista bilang mga annexes o bilang ebidensya nila. O anong gagawin ng Senado doon? Di soli yun kasi wala naman siya. It's just taking up space. It's not even considered evidence. Bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan mag-like and share. At saka iyan ang nagtatap-tap-tap. So, by now, ito yung pinaka strongly held opinion namin. At a time when it looks really dark, if you give in to despair, di ka makakalaban. Kaya hindi namin tinatanggap yung mga paano ba yan sila yung malakas? Paano ba yan bendalo? Paano ba yan ganito? Paano? Di lumaban. Mas gusto ko ng lumaban at matalo kesa yung tulungan ko yung kalaban. Kesa tulungan ko sila sa kanilang pagnanakaw, paglalapastangan sa saligang batas. Diba? Yung mga nag-give up, ako okay lang yun. Kung gi-give up kayo at sa tingin niyo masyadong masakit na sa loob niyo, that's fine. Pero yung tutulungan niyo yung kalaban by sa pagpapakalat ng inyong despair, sa pagpapahina ng loob sa mga taong lumalaban pa, mas worse yan kaysa dun sa actual na kalaban kasi nagpapanggap pa kayo nakakampi.
Sabi ni Pedro, hindi ganun kababaw si VP na hindi niya ina-expect ang mga desisyon ng impeachment court na hindi papabol sa kanya. Ako nga, habang nagdebate si Jofna at Attorney Poa, chill lang. Oo, kasi kung masyado ka ma-affect, baka mapanghinaan ng loob. Sabi ni Ronnie, kaya kailanman di kami susuko. Hindi po, sabi ni Noy, ito pa magagamit sa susunod na pagdidinig sa Senado o sa Korte. Hindi pa ako sure doon sa court, alamin ko muna. Pero ginamit nung sa impeachment ni Justice Corona, ginamit po sa Sandigan Bayan at napawalan sala si Justice Corona. Kasi doon batas lang talaga eh. Hindi kasama yung mga political na opinions. No, that's not true. Sabi ni Sam, I'm confident they will not be able to find corruption in VP's bank accounts. Diyan, agree ako. Pero dito sa second part, mali po ito. Sabi niya, because of the decision of the Senate as an impeachment court, now all bank accounts, AMLAC reports, BIR documents can be opened. Good luck sa mga buhaya dyan. Unang-una, the Senate is an impeachment court. It is not a court of law. It is not a trial court. It is not the Supreme Court. Wala pong president na ma-establish dito except for other impeachment cases. Ang mga congressman ba, ang mga senators, subject ba sila sa impeachment? Di ba hindi? So hindi rin po ito magagamit. Magagamit ba ito sa mga executive officials? Hindi rin po, unless they are being subjected to impeachment. So magagamit lang po ito, and it will still depend on any future Senate impeachment court kung tatanggapin ito bilang isang president. Okay, so hindi po totoo yan. Huwag po kayong magpalin lang sa sarili ninyo. That is not true. This does not establish a precedent for any other official except for those who are undergoing impeachment. Hindi lahat. Sabi ni Ma'am Nene, thank you, Attorney Fix, ang kaba ko nabawasan sa mga explanations niyo. This doesn't mean na maganda yung decision ng Senado. Disagree pa rin ako. Unang-una, napakahaba ng period. Pangalawa, wala man bang prima facie case. Wala man bang sinasabi sina Attorney Chelchok no, kung paano nila inisip na nagkaroon ng ill-gotten wealth. Hindi pwedeng phishing eh. Hindi mo pwedeng akusahan yung tao. Hoy, ikaw, may ill-gotten wealth ka. Ay, sorry, may unexplained wealth ka. Tatanungin mo syempre, teka muna, saan nang galing yun? Sabi ni Ma'am Ambi, the impeachment will die down after the SONA of PBM. The wheels will be turning down kasi it's the start of the campaign period. Pwede. Sabi ni Mark, tayo ang lakas ng VP Inday, huwag tayong panghihinaan ng loob. At huwag niyong kakalimutan, impeachment is a political process. Ibig sabihin nito, politicians ang gumagawa ng decisions and the decisions are not necessarily legally based. Kailangan may basehan, oo. Pero pwedeng yung boto nila ay political. And when we say political, for people whose entire career depends on being elected, our voice counts. Kaya nga sinasabi ko, huwag niyong pong ipagkalat para manghina ang loob ng mga kakampi natin. Do not be the instrument sa pagkatalo because this is a political proceeding. Nagka-count ang opinions natin, lalong-lalo na sa susunod na eleksyon. So, yung fight is here in the court of public opinion. So, yung mga sinasabi ninyo, wala nang pag-asa ganyan, natutuwa yung kabila. Sino may sabi? Sabi ni Joa, iba sitwasyon panahon ni Justice Corona, walang pagbendalo. Sino may sabi? Yung mga little lady na yan, ano sa tingin ninyo legal yun? Ha? Pakisabi nga, ang daming mali doon. Hindi nga dapat required na umapir si Justice Corona. Pinilit nila. Sino may sabing wala nung time na yon? Excuse me? At bakit lang nila gustong ipaano? In the end, clear siya ng Sandigan Bayan lahat ng kaso na final as a result of the impeachment trial of Justice Corona, talo. Big sabihin panalo
Panalo si Justice Corona. Nothing produced by his impeachment was usable in the courts. Lahat binasura. Ito maganda to, sabi ni RV. Confidence in litigation should be grounded in the merits of the case, not in public posturing. The prosecution's display of confidence, dagdagan ko, or overconfidence, carries little weight if the proceedings themselves consistently favor the defense. In the end, the courts decide cases based on evidence and law, not on perception. There is every reason for the defense to remain confident. Sabi ni Rex, hindi po sumusuko, naiinis po kami dahil halatang halata, no? Kayang-kaya nilang i-impeach. Sir, impeach na nga po si VP Inday. Patanggal na po ang desisyon ng Senado kung sakasakali. They're deciding kung tatanggalin siya o hindi. Gusto ko nga po mag-people power kaso hawak nilang mga ahensya. I'm not sure about that one. Ito, sabi ni Romel, na ipakita naman ni Senators Cayetano at Senator Villanueva na talagang walang ultimate facts and evidence yung prosecutors. Talagang fishing expedition ang mangyayari dahil gusto lang nila maghalongkat. Sabi ni Peo, sorry pero hirap akong intindihin ang Supreme Court sa tagal nila mag-decide sa mga high cases tulad sa mga kaso ni FPRD at ni VP. Hindi ko sasagutin yan dahil hindi ako ang Korte Suprema. Sabi ni Ang, bakit yung case ni sino si Cotina sa Supreme Court dismissed or slap of the wrist po, yung slap on the wrist lang. Why no senator discussed about the Supreme Court decision? Which Supreme Court decision po? Secretary of State Rubio will visit the Philippines. Any discussion of the ICC, the government is silent na. Hindi ko po talaga masasagot yun ngayon kasi yung live natin ngayon is simply a reaction and an explanation of the Senate's decision kanina. Although para sa akin, the only comment I can make on the visit of Secretary of State Rubio is that we should rally para alam niya that we're on his side, at least on the issue of the ICC. Hindi po, Ma'am Liberty, kung teka, bago po tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan mag-like and share para makasagot tayo ng mga katanungan. Nagkaroon po ng botohan during the caucus, hindi lang po si Chis yan. Although, ang ganito po yung arrangement dyan sa Senado. The presiding officer makes the decisions on the motion. Talagang binigay ng mga senators, judges yan. Ang exception is if the senators, judges want to divide the House. So, nagawa na po yung botohan or at least na sabi na ng senators, judges yung kanilang mga opinion during the caucus. Pwede po ba magamit din pangkuha ng BIR tax records, AMLA at bank records sa presidente after 1 year ban sa impeachment or solution? Ma'am, yung exception dito is only for impeachment. So, kung bumaba na ang presidente, hindi na po siya impeachable, pero pwede na rin po siyang kasuhan ng criminal cases. Sabi ni Ma'am Corazon, dahil mayroon na tayong history sa kaso ni Justice Corona, mas masahol pa ngayon administrasyon, lalo pa at mga corrupt, mga nakaupo sa mga higher positions. Sarah is just right that we are like in hell. Sabi ni Kira, what if on the day of the verdict, let's have a big rally? I think that's a good idea. Okay. Saan kaya mga magsistay si Secretary Rubio para iparamdam natin suporta natin sa government? Hindi ko po alam yung mga ganyan details, pero I think para hindi ma-disperse kasi sure ako magha-high alert ang PNP dyan. Okay na kung malaki ang rally, kung nandun tayo sa mga designated areas like freedom parks, kung malaki, may impact pa rin.
Sabi ni Ron, respectfully asking anong purpose ng pag-request ni Senator Marcoleta makonsider yung vote niya sa impeachment. Sa impeachment ba o sa issue ng issuance ng subpoena? Hindi po ba automatically magiging acquit ang vote niya? Because he wants to put it on record. Kasi ang lalabas na para siyang it's a no, just a blank vote. Kumbaga, not even it's not even an abstention. But he wants to make it sure na makakount yung boto niya. Okay, so maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa live natin ngayong araw na ito. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa amin dito sa sa Luminous. Maraming salamat din po sa mga katanungan na nakakatulong talaga sa pagpapaliwanag dito sa topic na ito. Check ko lang po, baka may magaganda pang katanungan bago tayo magtapos. Ito. Sabi ni Rocky, mga kasama, napansin niyo mga prosecutors din, kahit sunog sila, kahit alam nilang mali sila, lagi nilang sinasabi na perfect sila, may pasabog sila, malakas ang ebidensya nila kahit wala naman. Gets nyo? Kaya dapat hindi rin tayo magpapatalo. Uy, ang ganda niyan. Totoo yan. Sabi ni Randy, lahat tayo na hindi lawyer o walang mga political or legal background, ang dapat gawin natin is magbigay ng support, like moral support para lumakas sila at lumaban. Huwag po tayo magbigay ng negativity dahil pabigat lang yan. Pwede po tayo magtanong sa mga bagay na hindi natin naiintindihan para ma-explain. Sabi ni Ma'am Liberty, kakainis yung mga unfair at corrupt na mga senado. Is it only the presiding officer na nag-decide o lahat ng senators, judges? Nag-consult si Senator Cheese during the caucus. Sabi ni, ano na po ang mangyayari ngayon? Kalkalin nila lahat? Hindi po. Tulad ng sinabi natin, para as a way of summing up yung di-discuss natin. Ang subpoena are for bank records, AMLC, at saka BIR solely for the purpose of establishing a baseline amount. Ibig sabihin, titignan nila yung trend ng ng income or yung kumikita si VP from 18 years up to the present para ma-compare doon sa period ng vice president siya para ma-establish kung meron ngang unexplained wealth o wala. Iko-compare nila yung earning capacity niya, yung rate of earnings niya, etc. with the current amounts that she acquired during the period of the vice presidency. So it's for comparison. Hindi po ito pwedeng gamitin na ebidensya para maghanap ng bagong impeachable offense laban kay VP. At hindi pwedeng maglabas ng mga detalye, ang purpose lang ay para ma-establish kung magkano noon at magkano ngayon. Yan ang nakalagay sa desisyon. Ang dapat bantayan natin kung yan ang gagawin ng Senado. Sabi ni Cole, it's not over until it's over. May mga curveballs pa yan. Let's push back and pray for VP Sara's defense counsel and her acquittal. Uy, ganda yan. Huwag rin po natin kakalimutan magdasal. Sabi ni Ms. Ambi, I'm sure the visit of Secretary Rubio is about the ICC. Sana po. Sana po. Kasi magbabago talaga yung hostile stand ng ibang mga Pilipino sa US. Pagka ganyan. At hindi na tayo mag-aalala rin masyado nakakonsyaba na masyadong, how do you call this, masyadong patuta ang Pangulo natin sa US. Bakit po isasalip yung kay Attorney Mans, di ba private citizen siya? Dahil yung kanilang conjugal, yung regime ng kanilang conjugal partnership ay absolute community property. Ibig sabihin, kung anong kinita ng isa, sama-sama yan. So, dahil ACP sila at hindi yan maihihiwalay-hiwalay, nagiging significant din po ang deposits ni Attorney Mans. At least as far as the decision is concerned. Ang worry ko is this, hindi ako completely sang-ayon. Kung merong bank deposits, bank account na solely for the law office, wag na sanang kalkalin yon kasi masyadong maraming, how do you call this,
maraming tinatanggap ang law office minsan in trust for their clients. So baka maapektuhan ang confidentiality ng sa clients. We cannot know who voted for or against the issuance of the subpoenas kasi sa caucus nangyari eh. So, ulit ha, may limitations yung issuance ng subpoenas. Hindi pwedeng gamit. Ang purpose lang para sa subpoenas na ito ay to establish baseline amounts to determine kung meron kung merong unexplained wealth. So, gagamitin siya as a basis for comparison sa mga kinita niya during the time of the impeachable office. So, yun lang po, hindi siya pwedeng gamitin for other purposes. Ang exempted ang dollar accounts, tapos may limitation yung sa kay Attorney Mans, basta hindi dapat mag-reveal ng details that might be prejudicial sa mga kliyente nila. Okay? So muli, maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa live natin ngayong araw na ito. Pasensya na po at medyo may problema yung ating meron problema po yung StreamYard natin kaya hindi ko nababasa yung mga comments dito sa sa ibang mga platforms, although they are being broadcast there also. So, sa frequently asked questions, number 1, bakit walang botohan? Meron pong caucus, so doon po ikinonsulta yung kagustuhan ng Senate Impeachment Court. Masabi ni Ma'am Liberty, so that is po a fishing expedition. It still feels that way, yes. Ako personally, tingin ko fishing pa rin. Kasi hindi naman nila na-establish na at least prima facie na mayroong basis para sabihin na may unexplained wealth. Lalong-lalo na kung mag-lifestyle check kayo kay VP Inday, tignan niya, napakasimple ng buhay niya, di ba? So, I hope we can showcase to Secretary Rubio one massive nationwide protest action during his visit. Well, 5 araw siya sa Pilipinas, so may pagkakataon. Sana ma-organize. Sabi ni Ron, more support sa mga Cayetano pagdating sa technicalities, sa details. Mas ma-reveal sana mga insufficiencies ng prosecutors kung kasama si Sen. Marcoleta. Oo, hindi niyo po namimiss si Senator Marcoleta. Ako miss na miss ko na siya. Yung presence niya dyan sa Senado. Grabe. Diba? Okay, so maraming salamat and we will go live again later as habang mas maraming detalye na pumapasok. Magpo-post din po kami na magpo-post sa aming YouTube at saka sa Facebook to make up for the problems we're having on our streaming platform. Okay? Thank you very much and I hope you all have a better evening. Hinga lang po ng malalim, hindi pa po tapos ang laban, tanggapin po natin na pagka may gera, may mga times na hindi parati tayong panalo. So ang isang kaso po, parang gera yan. Mayroong maraming battles. Hindi po lahat ng motion na ino-oppose natin o isinusulong natin ay mananalo. Pero ang importante ay doon sa kabuuan ng makikitang ebidensya o makikitang legal arguments ang magiging basihan sana ng desisyon ng Senate Impeachment Court. It will always be partially based on the law and the evidence. Pero huwag pong kakalimutan dahil political process po ito. Malaking bagay ang ating opinion. Tuloy-tuloy po natin i-post ang ating saloobin dito. Tuloy-tuloy po natin iparamdam at iparinig sa mga nakaupo sa pwesto na hindi komot na iboto sila. Hindi komot nakaupo sila sa posisyon ay exempt sila doon sa pagbabatikos natin. Obligasyon natin sa ilalim ng saligang batas ang mag-call out ang ating gobyerno kapag nagkakamali ito. So, i-exercise po natin ang ating obligasyon at karapatan sa ilalim ng saligang batas na tuloy-tuloy natin i-oppose ang mga kailangan i-oppose. Fight, fight, fight lang po tayo at protektahan si VP Inday. Sabi ni Miss Jenny, mismo na po mga cats at dogs mo, natural. Opo, miss na miss, sobrang miss. Okay? Thank you very much. Magla-live pa rin po tayo. Dadadasan po namin yung live to make up for the issues in our streaming platform.
So thank you very much. Have a good evening.